nangyari ngayon is hindi lang tayo talaga tumagos dun sa tatlong resistance natin. Welcome guys, tara pag-usapan natin price action ng BTC. Paalala lang dito financial advice, this is educational purposes only and guide lang para sa inyo. Study Bitcoin pa rin. Then naalala yung sinabi ko nung previous na vlog natin, sabi ko sa inyo guys na tutulo tayo at nangyari na. Diba sabi ko sa inyo, tutulo tayo dito sa parallel channel natin hanggat tumatagal mas lalo lumalakas ang bear flag natin. Andun na tayo sa part na yun. Dito ibig sabihin na ay sa mga balita, kasi yung balita natin price in na yun before. Yung about sa tariff, matagal na yon, January pa lang, December pa nga lang sinabi na yon, January, then March na, then April to implementation, kaya hindi na yan. Yung cost, PCE data, hindi na rin kasi expected natin talagang walang rate cuts kasi sinabi na ni Powell noon pa man. December pa sinabi ni Powell na is 2025 possible wala talagang rate cuts, dalawa lang possible, pero sinabi niya sa meeting na pwedeng lumami yung possible na rate cuts, pero still price in na yung balita natin, wala nang ibang news. Then ano pa ba yung mga possible, yung pagbebenta ng mga ETF, matagal na yun, sinabi na yun yung Fidelity na magbebenta sila 28 yung ETF kasi magre-rebalance sila ng portfolio, sinabi na nila yun, kaya alam na natin yun. Ang nangyari ngayon is hindi lang tayo talaga tumagos dun sa tatlong resistance natin, diagonal, 50 EMA, and horizontal. Ibig sabihin hindi kinaya na mga bulls itulak ang price, wala tayo masyadong liquidity para itulak ang market ngayon. Still same din sa stock market, and ay congrats sa mga naka bodega ng gold. Bumomba si gold kanina, kaya lahat nakabenta, swerte kayo guys. Yun lang, kasi iba naman si gold kay Bitcoin. Si Bitcoin kasi bago, hindi katulad ni gold, independent na siya, hindi na niya kailangan sumabay, mas gamit na siya. Pero si gold kasi matagal na siya talaga, decade na. Then palala lang mamaya option trade mag-expired na, possible magsasell lahat yan, kahit lugi sila or break even, isasell nila yan lahat yung mga option trade nila kasi maliliquidate lang yon na exchange at magbabayad din sila ng fee, and yun yung ayaw ng mga trader. And then yun, still andun pa rin tayo sa mega pound pattern natin. Lagi ko pinapaalala, mega pound pattern is always a bearish signal. Sa ilalim yan, tutuloy yan sa ilalim. Then yung flag natin, kailangan natin tumagos pa rin doon. Kung hindi tayo tumagos, mag-activate na to. Ang lapit-lapit yan.
Once nag-activate yan, kaya sabi ko sa inyo before pa na tuturo tayo hanggang 60. Kasi yung 60 natin, doon natin kinuha yung sa Fibonacci natin. Kita yan sa Fibo. Yan. Saktong-sakto yun doon sa Fibo natin na 382s. Yun yun. Ngayon, siyempre hindi naman tayo tutulog basta agad. May mga nadaan na naman tayo mga stopover. Andito yung dinowing natin na parallel channel sa weekly. Nandito yung gitna nung parallel natin. Stopover muna natin yan pag tumagos na tayo sa 200 EMA. Then sabi ko sa inyo, kung iso-short ko yung market, hintayin ko munang lumabas doon sa 200 EMA, tsaka ako papasok ng trade. Yun yung game plan ko, ha? Huwag kayo magsushort hanggang nasa taas tayo ng 200 EMA. Bakit? Lagi ko sinasabi sa inyo, possible pwede mag-bounce play yan. Yung paborito kong trade, gawain, bounce play. Pero once na lumabas na yan dito, nagpakita na ng evidence, scene of the crime, then pasok tayo, short play tayo nun. And then sa weekly, hindi maganda ang weekly natin kasi expected nyo na yan na next week nasa ilalim na tayo yan. Then yung monthly, expected nyo na rin sa Monday na pala mag-e-end, no? Magko-close yung candle natin. Ayan, possible, nakikita ko na possible doji candle to. Indecisive pa rin tayo sa market. Ayan, pag ganyan doji, possible indecisive. Wag lang mag-ahangin man, finish na. Ibig sabihin, tinapos na ng mga bulls ang laban. Pagka ganun, once naghangin man yan. Then ka-Ethereum still, pangit talaga si Ethereum. Nag-activate na yung kanyang bear flag. Lumabas na tayo sa parallel channel natin. Talagang walang alt season talaga. Ice. Wala talaga alt season. Yun lang yung pangit. Oo nga, masili muna sa masilip na muna yung coin class kung saan na tayo. Yun. Madaming nagsushort bumabagyo dito sa taas, possible magpapump tayo once na maganda ang balita mamaya pa naman 9:30 ang news. PCE data mamaya, PCE data, alam nyo na yun. Expected natin ay 2.7, previous 2.8. medyo wala talaga. Pag 2.7 kasi mataas, ibig sabihin ide-delay nila yung rate cuts. Walang magpiprint na pera, walang papasok sa market, walang papasok sa ekonomiya, wala tayong bagong liquidity, same pa rin yun. Once na mababa tayo sa 2.6 from previous no February, maganda yun dahil possible may rate cuts na mangyayari next month or susunod na month, possible yun. Pero once na walang rate cut na mangyayari, expected still mabagsak ang market pa rin. Pero based on the chart, NTA is
sinasabi na natin ng chart natin ay dun pa rin sa weekly, dun sa parallel natin is nandun na tayo sa tuktok. Then another leg up na naman tayo. Kaso hindi naman yan pag weekly kasi wala, hindi yan common yung B recovery. Hindi yan, hindi common kasi sa mga ano yun eh. Based on the previous data, backtest tayo, wala talaga tayong makitang B recovery nangyari. Lahat ay U recovery, payo lahat. Kaya yun yung guide nyo, expected nyo, ilalim mo na yan, then bago umangat. Then see you in 120 kay Bitcoin, sure yan. Sure ako angat kasi yung talaga yung 4 year cycle ni BTC. Ayun lang. Basta always remember, trend is your friend. Bye bye.